Sa mapagpalang hapon po. Sa mapagpalang hapon, Brother Ronald. Amen. Salamat sa 10 sumagot. Amen. So sa oras ng ito ko tayo po may Biblia. Buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 1 hanggang 12. So medyo mahaba po siya. Sabi po dito, na makita ni Jesus ang napakapal ng mga tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga naglimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Let us glorify the name of God. Amen. So sa oras po ito mga kapatid, maaari na po tayong maupo. Ayan. Praise God. So salamat po sa Panginoon na natuloy po ang ating gawain sa araw na ito, no? Kasi ng last week na-cancel po dahil snowstorm, no? Masyado pong malamig at yung iba nahihirapang talaga namang malamig mga kapatid, di ba? So para for the safety rin ng mga kapatiran, hindi lang dito yung kinancel, pati doon po sa may Toronto, no? So, dito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, so bago lang natin narinig yung sinabi po ng ating kapatid, yung tungkol po sa, ano po yung sila ng ating kapatid? Yung pagtawag ng Diyos, no? Di ba? Yung tinawag ng Diyos, yung mga walang alam, yung parang mga katatawanan sa mundong ito, no? Yung tinuturing na parang walang alam sa mundong ito. At doon, sabi niya, yung karunungan na namula sa Panginoon. So, siyempre, alam niyo, kasi sa Pilipinas, may isang nag-apply bilang disciple, bilang preacher. Sinare naman to ni Brother Ray Vargas sa amin. Pinasa niya kay Brother Mike yung resume. Talaga namang masasabi mo, overqualified. Matalino Di ba? May degree holder, may doctorate, talagang matalino. Masasabing talaga, qualified talaga to. Kasi, sa resume pa lang So, kumpiyansa si Brother Ray na matatanggap. Pero nang naibigay na kay Brother Mike, wala, ginano na, tapos tinabi lang. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tao, pag sobrang talino, ang hirap, utusan. Amen. Mahirap sumunod. Lalo siyempre, kung ikaw, alam mo yung tao mas matalino sa'yo, ikaw mismo nakakahiyang may yakang utusan di ba? Yeah? Pero dito kasi sa paglilingkod sa Panginoon, sa totoo lang, kung ikaw yung mataas, dapat ikaw yung ini-expect na marunong magpakumbaba. Kasi kung ikaw ordinaryong tao, normal lang sa ordinaryong taong magpakumbaba ka di ba? Kasi wala ka namang kapangyarihan, wala kang posisyon, di ba? So, hindi, normal na sa atin yun Hindi ka magtataka na, mapagkumbaba ang tao ito. Siyempre, wala ka namang pagyayabang Ba? Yung bihira ka lang makakita na yung mga taong meron namang masasabi sa buhay, meron namang ipagyayabang, pero hindi mayabang. Yun ang nakapagtataka. Diba? Kasi bakit? Kasi may posisyon mayaman, kilala. Diba? Merong ipagyayabang.
Pero makikita mo mga kapatid, mapagpakumbaba, doon ka magtataka. At kung yung tao naman na walang ipagyayabang, pero mayabang, nakapagtataka rin. Diba? Magtataka ka rin. Sabi mo, saan kaya kumukuha ng yabang to? Diba? Diba? Saan kaya kumukuha ng yabang? Tataka ka rin eh. Saan taong alam kung sino, di ba? Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob to, di ba? Bakit ganito? So, ibig sabihin, pag ordinaryo kang tao, normal lang, hindi ka magtataka. So, vice versa mga kapatid. So, dito, yung karunungan kasi ng Diyos ay, ang tinatawag niya, hindi naman yung wala talagang alam. Baka sabihin nyo naman, ay, hindi na ako mag-aaral kasi hinahanap ng pala ng Diyos, walang talino. Hindi naman ganon. Baka mamaya ma-misinterpret natin, di ba? Eh, ang ginukuha naman ng Diyos eh, kaya hindi na nga ako nag-aaral kasi tinatawag naman ng Diyos eh, yung mga walang pinag-aralan. Ay, mali naman po yun, mga kapatid. Kasi mahirap naman pag wala tayong alam. Eh, ang Diyos natin, siya ang Diyos ng karunungan, tapos yung mga anak niya walang alam. Di ba? Sino may encourage natin maglingkod sa Diyos? Diba? Diba? So, dito mga kapatid, ang pag-aaralan natin, ito yung pagtuturo ni Jesus. Kaya nga si Jesus ay nagtuturo, anong reason bakit nagtuturo ang Diyos? Para tayo ay may matutunan. Sino yung mga taong may natututunan? Sino yung mga taong mayroong natututunan? Yung marunong? Makinig. Makinig muna. No? Ba? Huwag tayong katulad ng isang tao na malaking pagsisisi niya kasi hindi siya nakinig sa magulang niya. No? Yung sabi niya, ang laki ng pagsisisi ko kasi hindi ako nakinig sa sinabi ng tatay ko. Tapos may nagtanong sa kanya, ano bang sinabi ng tatay mo? Yung nga ang problema ko, hindi ako nakinig. Yung nga yung problema ko, hindi ko alam kasi hindi ako nakinig. So, sino yung may tinuturuan ng Diyos? Sino yung mga natututo? Siyempre yung mga taong nakikinig. At hindi lang nakikinig, kundi inuunawa niya yung pinakikinggan niya. Kasi bakit mamaya, iba yung napakinggan mo, iba rin yung pangunawa mo, may ganun eh. Diba? Parang ganito, pag may nakita ka, minsan yung nakita mo, iba yung iniisip mo eh. Iba yung pangunawa mo. Diba? Baka mamaya, mali yung napakinggan mo. Huh? Amen? Kasi kahit naman tayo mga Pilipino, magkakaiba minsan yung term, di ba? Depende sa pagkabigkas mo ng salita, di ba? Pag iniba mo na yung bigkas yun, iba na yung meaning yun eh. Eh kung mali pang pagkaunawa mo, diba? Magkatabi naman kayo nakikinig. Pero bakit iba yata kay sister? Yata yung sa akin. Kaya mga ganun minsan, nag-aaway pa eh, no? Magkatabi lang naman, pareho lang, di ba, pag may nanonood, di ba, nanonood kayo ng mga pelikula minsan? Di ba? Pareho lang naman kayo nanood. Pero bakit magkaiba kwento nyo? May ganun talaga. Di ba? Sabi niya, sis, parang wala naman yun sa pelikula na napanood natin, ha? Kita mo, ha? Pareho lang nanood yan. Pero pag pinagkwento mo, magkaiba. Kasi depende kasi sa pagkaunawa, pagkaintindi ng tao. Di ba? Kaya hindi lang dapat tayo nakikinig, kundi dapat inuunawa natin yung pinakikinggan natin. Bakit? Kasi mahirapan tayong isabuhay. Ang isang bagay, kapag ginagawa mo at hindi mo naunawaan yung ginagawa mo, malamang sa alamang, diba? Palpak. Diba? Palpak. Bakit mga kapatid? Kasi, kaya nga sabi, if you don't know what you are doing, don't do anything. Ay, in English ko na. Para kahit paano, nag-i-English din pala yun, no? Basta memoryado na yun, eh. Kung hindi mo alam yung gagawin mo, don't do anything. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo alam. Diba? Kasi bakit? Kasi mapapahamak. Tama yun.
Huwag tayo masyadong magpapaniwala. Sabi, oh, mas maganda daw yung tsamba. Di ba? Eh, mahirap naman yun. Mahirap din mamuhay tayo na puno ng tsamba. Bakit? Baka matsambahan ka rin. Di ba? Puro ka tsamba. Uy, huwag kang masyadong magtiwala sa tsamba kasi baka mamaya matsambahan ka rin. Di ba? Iba pa rin kasi mga kapatid yung sigurado. Kaya nga dito, si Jesus, umakyat na nakita ni Jesus na napakarami ng tao. So, girinab niya yung opportunity na magturo. Kasi ang daming tao eh. Ayaw ng Diyos na masayang yung oras, yung panahon ng tao. Kaya sabi niya, umakyat sa bundok at bakit sa bundok umakyat? Yung para marinig, tama. Kasi wala pang microphone dati. Wala pang sound system. Kaya mostly talagang umaakyat yan. Di ba? Pag may mga announcement, umaakyat yan sa stage, wala pang microphone eh, kasi mas madaling marinig. Di ba? Mas madaling marinig. Ano yung itinuro ni Jesus? Hindi ko iisa-isahin yung mga sinabi sa Bible. No, baka abutin tayo ng gabi. So dito, tatlo lang. Ano ba yung itinuro ng ating Panginoon sa bundok, mga kapatid? Una, yung tinatawag na beatitude. Pag sinabi mong beatitude, sinearch ko sa Google, Google. Ang sabi doon, supreme blessedness. Supreme blessedness. Bakit sinabing supreme? Ibig sabihin, siya yung pinakamataas. Kasi sa mundo, iba kasi yung pagiging mapalad sa mundo eh. Ha? Pag marami kang pera, palad mo naman. Ha? Pag maganda bahay mo, ang palad mo naman. No? Dalawa trabaho mo, palad mo. Lalo sa mundo, hindi naman mapalad ang term nila, swerte. Eh sa ating mga Kristiyano, hindi tayo naniwala sa swerte. Kasi sa Diyos, ang swerte kasi parang tsamba. Ay sa Diyos, walang tsamba. Diba? Sa Panginoon, walang patsamba. Walang swerte, walang malas. Kasi tayo naniniwala, anuman yung nangyayari sa buhay natin, sabi nga sa Romans 8:28, paborito ko yan. We know that in all things, God works together for good. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa buhay natin, may magandang plano ang Diyos. Kahit ang problema, blessing sa atin eh. Diba? Pag may problema ka sa atin, pagpapahala pa rin yan. Kasi maraming tao, pag walang problema, naghahanap eh. At least ikaw, hindi mo na kailangan maghanap ng problema kasi bakit may problema ka na eh. At ang kagandahan doon, sinishare mo pa. Kasi bakit? Kasi tayong mga kapatid sa Panginoon, tayo kasi magtutulungan eh. Kasi tayong mga lingkod ng Diyos, pag may nag-share sa'yo ng problema, naniniwala yung taong nag-share, kunyara kung may problema, naniniwala ako kasi kay sister na hindi niya isi-share sa iba. Tama po ba? Ay, bakit dalawa lang yung sumagot ng ngayon? O, nagtatlo na. Paano yung iba? Diba? Parang hindi yata kayo kuminsido. Alam nyo kasi, kung meron man dapat pagkakatiwalaan pag may problema ka, yung alam mong nasa Panginoon eh. Pag ang tao wala sa Panginoon, siyempre dadalawang isip kang i-share yung problema mo. Kasi ang purpose mo, ba't ka nag-share ng problema? Para meron kang makuhang solusyon. Diba? Hindi pa rin yung sa tao, minsan mag-share ka ng problema. Minsan, imbis na solusyonan, na dadagdagan. Galit pa. Sabi niya, alam mo lang na may problema na ako, dadagdagan mo pa. Nga ganun. Parang isang tao na pakiramdam niya, parang malas siya sa buhay. So, nag-share siya doon sa isang tao. Sabi niya doon sa isang tao, sabi niya, alam niyo, napakamalas ko. Sabi ng tao na sinabi, ba't sabi mong malas ka? Kasi sabi niya, nang ligaw ako, wala man lang sumagot sa akin. Ha? May sumagot na, ba't ang sabi niya, I don't like you. May sumagot nga, ayun ang sagot. Sabi niya,
Malapitin ako sa disgrasya, palagi ako na-aksidente. So palagi sa may problema. Sabi, ang malas talaga ng buhay ko, sabi niya. Tapos sabi niya dun sa isang taong niya, sabi niya, anong may advice mo sa akin? Kasi ganito yung problema ko. Sabi ng taong yan, dahil wala kay Lord, sabi niya, alam mo, sa sobrang malas mo, kahit inog advice, wala akong masabi. Makin mong advice na lang, wala pang nakuha. Minsan sa tao ganun eh, pag sa mundo ganun. Diba? Imbes mapabuti ka, napapasama ka. Yan, tama yan. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na tayo, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, yung pagiging mapalad natin, hindi ito yung standard ng mundo. Diba? Iba yung standard kasi ng mundo eh. Ang sa Diyos kasi, ang pagiging mapalad mga kapatid, ito yung ano man yung sitwasyon ng buhay natin, yung panatag ang puso mo, may kapayapaan ka, masasabi mo sa sarili mong mapalad ka eh. Diba? Masabi mo mapalad ka eh. Wala ka mang maraming material na mga bagay sa buhay mo, pero buo pamilya mo. Wala kang sakit. Diba? Mong dami mong pera. Marami ka namang sakit. Diba? Marami mong aparato sa katawan mo. Diba? Habang naglalakad ka, meron kang may oxygen ka. Diba? May radyo ka, may nag-beep, beep, beep, beep. Ganun pa, di ba? Konting galaw mo lang, may beep, beep, beep. O kailangan mo o kalma. Iba kasi yung pagiging mapalad natin sa Diyos eh. Di ba? Yung payapa ang buhay mo, may kapanatagan ka. Wala ka mang maraming pera mga kapatid, nakakangiti ka. O tingnan mo yung katabi mo. Oh, mukha bang mapalad yan? Diba? Yan, mapalad. Kaya kasi sa gawain ni El Shaddai, pag sinabing, kamusta na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, magas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at masalupan. Yan yung mga mapalad. Oh, yun talaga yung mga mapalad. At siyempre, kagandahan dyan, hindi lang natin mini-memorize. Kasi minsan tayo, mahilig lang mag-memorize eh. Dapat isa buhay din natin. Kasi kung memorize lang natin yan, hindi natin sinasabuhay, hindi rin tayo magiging mapalad. Wala rin. Di ba? So sabi doon mga kapatid, habang nagtuturo si Jesus, ang sinabi doon is, kapag tayo ay mayroong mababang kalooban, anong sabi doon? Mapalad ang taong aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. So, ibig sabihin kasi sa atin, bilang tayo nasa Panginoon, yung ating pag-asa, yung ating pinagkakatiwalaan, walang iba yung Diyos. Diba? Hindi tayo nakadepende sa trabaho natin. Kasi kahit anong dito sa mundo, walang stable eh. No? Sabi mo, okay, trabaho ko. No? Di mo alam, mamaya-maya, na bankrupt, di ba? Na-lay-off ka na. Hindi mo alam, wala ano dito sa mundo eh. Di ba? Ngayon, wala kang sakit. Hindi mo sabi, uy, okay na ako. Uy, matalino ako. Kasi bakit? Isang ugat mo lang ang medyo magka-problema. Baka pati pangalan mo, makalimutan mo na. Di ba? So makita natin mga kapatid, doon ay yung pag-asa natin ay nasa Panginoon. Yung mga taong mapalad sa harapan ng Diyos, yung mga taong umaasa sa Diyos. Pero yung umaasa na mayroong ginagawa, iba naman kasi yung palaasa. Yung asa na lang ng asa at walang ginagawa, magkaiba yun. Baka ma-misinterpret natin kasi sabi ni Brother Ronald, kaya kinakalaro ko ha. No? Mapalad ang umaasa sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin. Diba? Gagawa tayo, pero umaasa tayo na sa ginagawa natin ito, sasamahan tayo ng Diyos.
Kasi ang Bible nagsasabi rin, huwag pakainin ng tamad. Alam niyo ba ang katamaran ay kasalanan? Huwag pakainin ang tamad. Ang problema sa mundo, kung sino pa yung tamad, yun pa ang maraming kain. Di ba? Totoo. Ang masipag na tao, bago kumain niya, nagpapapawis muna. Pinagpapawisan yung kinakain. Yung tamad, baliktad. Kain muna bago pagpawisan. Diba? Parang yung nanay, pinagalitan, anak, alam mo, mas masarap yung kinakain mo, yung pinagaling sa pawis mo. Sabi ng anak ng tamad, di mo ba nakikita, pinagpapawisan na ako? Ang Diyos, mga kapatid, ayaw ng Diyos yung tamad. Di ba? Tayo kung yan, may trabaho binigay sa atin ng Diyos, huwag tayo dyan yung nakadepende sa trabaho. Di ba? Kaya nga si brother mo, tamo, may trabaho. Ay, inuna si Lord. Amen? Dinala si Sister Joby, yung pala, walang kwet. Hindi mo alam kasi yung anong pamamaraan ng Diyos eh. Di ba? Hindi mo alam yung pamamaraan ng Diyos. O ako, may trabaho rin ako, 2 trabaho ko. Di ba? Kasi ako ni Sister White, mula nang nagkaroon kami ng anak, hindi na po siya nagtrabaho. Hanggang nakatatlo na kami. Ayan. So, 2 kasi trabaho ko. No? Sabi ko nga, 2 trabaho ko. Meron akong full-time, tapos meron akong part-time. So, dahil malaki yung mga anak ko, siyempre, yung gastos, dadagdagan. So, yung part-time ko, ginawa akong full-time. So, 2 na po yung full-time ko. No? So, yung una kong full-time, no, 7:30 hanggang 3 o'clock, tapos 3:30 hanggang 11:30. So, hindi na pwede magtrabaho, hindi na magtatawa si Sister White, tapos yung benefits din kasi. No, yung sa akin naman kasi, yung second job ko, simple lang. No? Kasi yung trabaho kasi nandun sa George Brown, yung apartment ng George Brown, na mga international student. So, yung trabaho ko doon, carpet cleaning lang, may machine. Mostly, yung trabaho ko talaga doon is 2 hours lang. Yung part-time ako dati, 5 hours lang yung trabaho ko doon. 5 hours. From 3:30 hanggang 8:30. So, 2 oras lang talaga yung tinatrabaho ko doon. Yung 3 hours ko, nakaupo lang. Oo, trabaho rin yun. No, nakaupo ka, binabayaran ka. Kaya yung, alam nyo, yung sinabi ko magpo-full time ako, kahit ako mismo nagdadalawang isip, aaprubahan kaya nila? Kasi bakit? Kasi alam naman nila eh. Nandaan nyo talaga, wala ka, after mo kasi 3:30, hindi na ako pwede kasi mag-ingay mga 6 o'clock eh, kasi mga estudyante, makatulog na yan. Yung isip ko, aaprubahan kaya nila? Sabi ko lang doon sa manager, sabi ko sa supervisor, how can I avail the benefits? Nandun yung general manager. So, punta tayo doon sa general manager. Daw sabi ng general manager sa akin, "Hi Ronald, how are you? It's been a long time I never see you." Wow. Sabi ko sa kanya, "Now you see me." Simple lang. No? Kasi kahit sa trabaho, they know me, a man of few words. Ganun lang. Sabi niya, "What can I do for you?" Sabi ko, "Mark, how can I avail the benefits?" Sabi niya, "It's easy. Just, you need 35 hours every week. Or 35 or 40. Then just give me your schedule." Just give me your schedule. Hindi sila nagbigay ng schedule sa akin. Ako magbibigay ng schedule, ng availability ko. Kaya tinanggap ko. Kasi hindi talaga ako pagod doon. Kaya nga minsan, may kita nyo, nagla-live lang ako. Diba? Yung sa ano namin, may gym dyan, may mga camera pa yan. Nag-gym lang ako doon, kaya tapos na trabaho ko eh. Sabihin pa, hindi ka ba papapagalitan? Hindi, kita mo yung mga camera, kitang-kita nga, nagwaganon pa kayo, boss. So, tinanggap ko kasi hindi ako pagod. Diba? Hindi yung parang nag-second job ka, na buong 8 hours mo, nagtrabaho ka, tapos yung second mo, ganun din.
ano ka na yun, manghihina ka na, mamamatay ka na yun. Amen? Pero ito, makita mo yung blessing ng Diyos. Kasi every Wednesday, meron kasi kaming pag-aaral. Yung discipleship, hindi pwede hindi ako mati ng discipleship kasi hindi ako makakapag-preach. So sabi ko lang sa kanila, magtatrabaho ko ng 8 hours, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, tapos yung Wednesday ko, 3 hours lang. So kung hindi ko man makuha kunyari ng Lunes, pwede ko naman kunin ng Sabado kaya Linggo. Kasi flexible yung binigay sa aking oras. Ibig sabihin, hawak ko yung oras ko. Di ba? So, ang pinapakita ko dito mga kapatid, iba kasi yung pag nagtiwala ka sa Diyos. Di ba? Kasi ako mismo, nagdadalawang isip ako kung ipo-full time ako eh. Kasi alam niyo, wala na akong ginagawa. Yung ano nga lang, 3:30 hanggang 8:30 eh. 6 o'clock, wala na akong ginagawa doon. Maghihintay na lang ako kung may tawag. Eh kung wala, nakukulang ako doon sa ano. Di ba? Pero may kita mo doon mga kapatid, iba kasi pag kumilos ang Diyos eh. Di ba? Pag inuna mo ang Diyos mga kapatid, ang Diyos kay kilos din eh. Di ba? So dito mga kapatid, hindi lang yung pagiging mapalad sa Diyos eh. Kasi pag inuna natin ang Panginoon, unahin din tayo ng Diyos. Kaya yung isang blessing namin eh. Kasi hindi na kailangan magtrabaho ni sister wife. Kasi bakit? Kasi kung magtrabaho si sister wife, baka yung sweldo niya, ibabayad lang doon sa magbabantay na anak namin. At least, siya na yung magbabantay. May benefits ako sa unang trabaho ko, may benefits pa ako sa ikalawa kong trabaho. Di ba? Monday to Friday lang, Sabado, Linggo ko. Ba? Hindi katulad na kailangan magtrabaho ng Sabado, Linggo. Meron kang time pa rin sa family mo. Di ba? So, makikita natin, ikalawang itinuturo ng Diyos sa atin, ng pagiging mapalad is yung karakter ng Diyos ni Jesus dapat nasa atin. Alam mo kasi magkaiba yung attitude sa karakter. No? Akala ko rin kasi dati pag sabing beatitude, yung attitude. Ang attitude kasi nagbabago, hindi stable. Katulad ng attitude natin. Depende sa gising mo. Ha? Pag masama gising mo, masama ang attitude mo. No? Kaya nga sabi minsan, may attitude yan. Ha? Ibig kasi, yung attitude kasi, hindi siya stable. Pabago-bago. Iba ugali mo pag may pera ka, at iba rin ugali mo pag wala. Iba ugali mo pag husto yung tulog mo, iba rin yung attitude mo pag kulang ka sa tulog. So, ibig sabihin, yung attitude ng tao, pabago-bago kasi yan. Kaya ang tinuturo dito is yung character ni Christ. Kasi yung character ni Christ, mga kapatid, ano ba yung sitwasyon ng buhay, yan talaga siya eh. Ang gusto ng Diyos, yung character ni Kristo, yun ang makita sa atin. Na kung ano ka sa harap ng tao, dapat ganoon ka rin sa pagtalikod mo sa tao. Maraming tao ganyan eh. Pagkaharap mo, okay ka naman. Pagtalikod mo, hindi pala. Kanina, ito yung usapan nyo. Pagtalikod mo, iba na pala. Yung karakter ni Kristo, mga kapatid, ang itinuturo ng Diyos sa atin. Yung pagiging mapalad sa Panginoon is yung makuha natin yung karakter ni Kristo. Nagiging mapalad tayo sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa atin, kundi dahil si Kristo na sumasa atin. Di ba? Kaya nga kapag sa atin yung karakter ni Kristo, nagbabago buhay natin. Diba? Kasi pag ang tao, matagal na sa paglilingkod sa Panginoon at hindi pa nagbabago ang buhay, ay questionable. Kasi ang tao, kapag tinanggap siya sa buhay nila, nagbabago ang buhay. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi kasi yan check attendance lang. Every week, nandito ako. Hindi ganun. Ang ginapakita dito ng Panginoon is yung karakter. At siyempre, kapag nandun na yung karakter ni Kristo, ang sabi doon is, mapalad kayo. Kaya kung titignan nyo mga kapatid, yung mula sa verse 2 hanggang sa may verse 10, wala kang mababasa dyan na mapalad kayo. Mostly is, mapalad ang tao. Ibig sabihin, general na statement, kung gagawin mo, hindi. Pero nasa iyo, kung gusto mo maging mapalad, dapat mo siyang gawin.
Yung verse naman 11 hanggang sa 12, doon na pinapakita hanggang 13 is, ang sabi ng mga kapatid, mapalad kayo. Kasi yung bagay na yun, kapag tayo ay naging mapalad sa harapan ng Diyos, at yung karakter ni Kristo ay nasa atin na, nandun na kailangan i-apply natin. Kasi kapag nasa atin na si Kristo, mararanasan natin na usigin. Part kasi yun. Alam mo, iba yung inuusig ka, dahil gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos o sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, at iba rin yung inuusig tayo dahil gumagawa tayo ng masama. Magkaiba po yun, mga kapatid. Iba rin yung pagsubok at iba rin yung disiplina. Kasi minsan may mga tao sabi, sinusubok lang ako ng Diyos. Itong problema na pinagdaraanan ko ito, pagsubok lang to. Pero hindi natin alam, disiplina pala yun. Alam niyo ang pinagkaiba ng disiplina sa pagsubok? Ang disiplina, ikaw mismo lang. Diba? Dinidisiplina tayo kasi meron tayong nagawang masama. Meron tayong ginawang hindi maganda. So, ibig sabihin, nararamdaman natin yung konsekwensya ng kasalanan na nagawa natin. Yung pagsubok, magkaiba. Kasi yung pagsubok naman, kaya mo siya. Parang kasi yung disiplina, ikaw yung pumapasan lang ng bigat. Diba? Kunyari, nagkasala ka sa nanay mo, diba, pinapalo ka. Ikaw lang yung pinapalo. Pero ang pagsubok kasi, dumarating sa buhay mo, hindi siya mabigat pasanin. Kasi bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. At ang sabi ng Bible, walang pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi natin kaya. Ibig sabihin, kapag pagsubok kasi mga kapatid, kaya mo yan eh. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapan kasi kaya mo eh. At sabi doon, kasama natin ang Diyos, siya magbibigay ng karunungan, ng kalaman, ng lakas, upang ating mapagtagumpayan. So, ibig sabihin, sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, madali lang siyang pasanin kasi kasama nga natin ang Diyos. Yung challenge talaga sa atin is paano natin isasabuhay. No? Paano natin i-exercise yung napakinggan natin. At doon papasok yung sinabi ni Brother Mon na wisdom. Ang wisdom kasi is the application of knowledge. Alam mo, itong tama, itong mali, itong dapat kong gawin, ito yung kalooban ng Diyos. Pag na-i-apply mo sa buhay mo, ibig sabihin, nandun na yung karunungan ng Diyos. Pero kung yung alam natin, hindi natin ina-apply sa buhay natin, wala pa ang karunungan dun. Maraming tao, maraming alam sa Biblia. Maraming matagal na, pinagmamalaki, matagal na nga ako sa paglilingkod sa Diyos, alam ko na yan. Alam mo, sabi ni Brother Mike, sa gawain ni Yahweh Shaddai, hindi tayo more sa memorization, more tayo sa application. Kahit anong daming alam natin sa salita ng Diyos, kung hindi naman natin sinasabuhay at hindi man nakikita sa buhay natin, anong katuturan ng ating nalalaman kung hindi naman natin kayang i-apply? Walang kwenta, walang halaga yan. Para ka lang bumili ng isang TV, ng isang appliances, tapos hindi mo na ginagamit. Dekorasyon lang yan eh. Palamuti lang sa buhay. Ganun din eh. Yabang lang. Maraming tao dahil marami nang alam. Wala, lumabang na. Natuto lang ng konti, hindi mo na maturuan. Kaya nga sabi, little knowledge is dangerous. Nakabasa lang ng konti, tuturuan pa yung mga nag-aral. Yeah? Hindi naman doktor ba? Mas matalino pa sa doktor. Nakikipag-away pa sa doktor. Amen? Hindi ibig sabihin na nakabasa. Katulad yan, kunyari sa batas. Kunyari sa batas, di ba? Kunyari sa atin, sa Pilipinas, yung batas natin, sa ligang batas, kunyari, ng Pilipinas, di ba? Pwede mo siyang basahin eh. Yeah? Mababasa mo, may binibigay naman yun na libro eh. Yung Constitution ng Pilipinas, di ba? May English translation, may Tagalog. Pwede mo siyang basahin.
Pero ibig bang sabihin dahil nabasa mo na is alam mo na? Diba? Iba pa rin kasi yung mga taong talaga nag-aral dyan. Kaso nangyayari, dahil may nabasa lang, sasabihin, ay, alam ko na yan. Ha? Basa ko na yan. Ha? Kaya ko interpret yan. Ha? Ako patuturuan mo, nabasa ko na yan. No? 2 times, 3 times ko nang nabasa ang Biblia, alam ko na yan. Doon sa mga kapatid, sabi doon, kapag tayo inuusig, dapat alamin natin, ito bang pag-uusig na ito dahil sa pagsunod ba natin sa Diyos o hindi? Kasi kung dahil ito sa pagsunod natin sa Panginoon, ang sabi doon, magalak ka. No? Magalak ka. Kapag inuusig ka dahil sa pagsunod mo sa akin, dahil sinuusig ka dahil tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi niya, magalak tayo. Huwag tayong malungkot. Kung alam natin sa sarili natin na ang itong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin ay dahil lang sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi sabi niya, hindi lang tayo nakadanas niyan, kundi may mga nauna pa sa atin na nakaranas. Pero sa kabila ng pagsubok na dumating sa buhay nila, napagtagumpayan nila ang mga bagay na yun. Kasi bakit? Kasi sinamahan sila ng Diyos. Ba? Kasi kung yung gagawin natin, hindi kalooban ng Diyos, wala, hindi tayo sasamahan ng Diyos eh. Kahit ipag-pray mo pa yan eh. Lord, samahan niyo po ako dito sa gagawin kong to. Eh, hindi naman pala maganda yung gagawin mo. Ha? Yung magnanakaw ka pala, ano ka, snatcher ka, tapos pupunta ka sa simbahan, Lord, patlahin niyo po ang business. Negosyo ko sa araw na ito. Yung business mo pala, mga ano ka, snatcher. Marami sana akong customer ngayon. Kahit anong pag-pray mo, do you think sasamahan ka ng Diyos? Hindi eh. Diba? Kasi bakit? Kasi masama motibo natin eh. Masama yung intensyon natin. Pero kung tayo man ay dumarating sa pagsubok, sabi nga doon tayo tinuturuan ng Diyos magpakumbaba sa Kanya eh. Amen? Yun lang ang mga kapatid ang gusto ipaabot ng Diyos sa atin eh. Yung una, yung pagiging mapalad sa harapan ng Diyos, hindi ito katulad ng pagiging mapalad sa mundo. Hindi ito nakadepende sa mga material na mga bagay. Ang pagiging mapalad sa Panginoon is yung karakter natin. Kahit anong yaman mo, masama naman ugali mo. Wala rin. Diba? Dami ka ng pera. Diba? Pero, mataas naman ang tingin mo sa sarili mo. Wala rin eh. Karakter pa rin eh. Kasi kung maganda karakter mo, marami kang kaibigan. Ha? Kapag maganda yung karakter mo mga kapatid, yung blessing, malapit. Amen. Pag pumunta ka sa trabaho mo, dali mong ngiti mo. Minsan, alala nyo, sa totoo lang, ang sekreto para tumagal sa trabaho, marunong ka lang sumunod. Marunong ka makisama. Yung sa second job ko, pagpunta ko pa lang doon, good morning, ngiti ka na agad. Ronald, can you do this? Oh, of course! Huwag kang sabi, ay no. Huwag ka nun. Kasi give and take yan eh. Sa first job ko, mga kapatid, yung unang trabaho ko, kasi minsan, yung mga anak ko, pag walang school bus, hihahatid ko yan. So sabi ko nga, start ko, di ba, 7:30. Siyempre, pasok nila, nasa 8:30. Gagawin ko lang yan sa, yung manager ko. Sabihin ko lang, Vitali, alis ako. Kasi ihatid ko yung anak ko. Pero babalik din ako. Wala nang Okay, Tapos sabihin ko, ay Vitali, meron kaming doktor, may doctor appointment ako, alis ako ng 11 hanggang 12. Pero babalik ako. Okay, no problem. Saan ka nakakita ng ganyan trabaho? Tapos ang sweldo mo, walang bawas. Pero malis ka. Pero give and take eh. Pag may pinatrabaho sa akin, yes sir! Pero lang. Ronald, can you do this? Of course, ikaw pa. Parang Ganun talaga mga kapatid eh.
Nasa character kasi yan. Kasi bakit? Pag ikaw ang boss, ano ba ang una mong hahanapin sa trabaho mo, empleyado? Character eh. Hindi naman yan sa forma niya, hindi sa talino. Ang una talagang basihan na hinahanap sa trabaho, ugali. Ang tao kasi maganda yung ugali, masipag yan. Pero pag may masama attitude niyan, ay, walang kukuha sa'yo. Diba? Pag nag-resign ka sa trabaho, mag-resign na ako. Sasabihin sa'yo, kailan, okay. kailan. Tuwan-tuwa ka eh. No? Mag-resign na po ako, oh, really? Yawagan pa. When? Ganon eh, no? Pero pag maganda yung mo sa trabaho mo, manghihinayang sa'yo eh. So may kita yung pagkakaiba ng karakter. Kahit anong skill mo, kahit anong husay mo, pag wala kang karakter, hindi maganda karakter mo, walang kukuha sa'yo. Yes. Kung meron man, pagtatagaan ka na lang hanggang mayroong makita na iba. Pero kung maganda karakter mo, alam mo yung skill kasi sa trabaho, mapag-aaralan yan eh. Yung ugali, hindi eh. Mula pagkabata mo, yan na yung ugali mo eh. Pero yung trabaho, matututunan yan. Amen po ba? Mapag-aaralan yan. Pero yung karakter, dito tayo magtatapos mga kapatid. Sabi nga, di ba? Sabi ng iba, o yung tao, yumaman, gumanda yung buhay, nagbago na. Pero ang katotohanan niyan, hindi naman talaga siya nagbago. Lumabas lang yung totoong ugali. Yeah? Pag ang tao yumaman, di ba? Tapos gumanda yung buhay, sakalan mo, yumabang na siya, nagiba na, nagbago na siya. Sa totoo lang, hindi naman talaga nagbago yan. Lumabas lang yung totoong ugali. Yung kayamanan niya, yung posisyon niya, yun lang ang nagpalabas ng totoong pag-uugali ng tao. Amen. So sa hapon na ito mga kapatid, ito yung gusto yung ipabot ng Diyos po sa atin. Ang basihan sa paglilingkod, kahit sa ano pa man, kahit saan ka mang dalin na lugar, ugali pa rin ang pinag-uusapan. Pag maganda ugali mo, marunong ka makisama, maraming magmamahal sa'yo. Maraming tatanggap sa'yo. Pero kung masama ugali natin, kahit pamilya mo nga eh. Di totoo yan. Pamilya mo na mismo, pag masama ugali mo, aayawan ka eh. Sabi, bahala ka na sa buhay mo. Ha? Sana paglisan mo dito sa tahanan natin, matuto ka na. Isang ganun eh. Di ba? Walang tatanggap sa atin. Kaya dito mga kapatid, ito yung gusto ipabot po ng Diyos sa atin. At sa darating pong February 14, kung wala po kayong ginagawa, anniversary po ng North York, no? Kung wala lang naman po kayong ginagawa, no? So, meron po tayong anniversary sa February 14 po sa may North York, no? So, sa oras na ito, tayo po tumayo mga kapatid.